guys, welcome ulit sa aking channel. Ngayon ay pag-uusapan natin itong aking nabiling mamurahing chest mount ng cellphone. Ayan, ito ang aking nabili. Siyempre mura, plus talaga siya. Hindi pwedeng wala yung mahal. Meron siyang plus. Ito pa kaya. Bali ang aking problema lang dito, kung sa motor, nakita nyo naman yung testing ko sa motor, walang problema kasi medyo nakaupo tayo ng diretso. Ayan, maipopokus mo kung saan mo gusto. Diretso kasi ang ating katawan. Ayan, walang problema. Gusto mong mataas, gusto mong mababa. Kaso sa bike, kasi ang habol natin sa bike, aerodynamic. Kailangan nating umislat ng konti yung katawan. Kapag ka naka-slant na siya, hindi mo na siya maipo-focus ng pataas. Kung ang katawan natin ay nakaganyan, tatama na siya sa ating katawan, nakayuko na siya. Meron tayong gagawin dito na isang paraan, kaso papakita ko sa inyo. Ayan guys, ito siya. Ayan, kapag ka siya ay nakaganyan, medyo maganda ang kuha, kaso ang problema lang kasi dito, ano siya, kung baga sa English, flimsy siya, maalog. Kasi nga, ito lang ang kanyang, ang nag-hold sa kanya. Kung ang cellphone niya medyo mabigat, nag-ano siya, nagwi-wiggle siya, nagsisway. Yun lang ang problema. Kaya, dito ko naisip ito, nilagyan ko siya nito. Meron akong isang paraan para maging okay siya para sa akin. Ayusin ko siya, papakita ko sa inyo. Ito guys, tatanggalin nyo siya rito. Ayan. Tapos tatanggalin nyo siya rito. Ayan. Ilagay nyo lang siya rito, itong tornilyo nyo para hindi mawala. Ayan. Tapos siya nyo siya ilalagay ngayon dito. Ay, nakaganyan pala siya. Pataas siya. Ayan, nakaganyan. Tapos meron siyang butas dito, dyan nyo siya ilalagay. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Ayan, dyan ngayon siya nilagyan ng ganito. Kasi kung wala ito, ganun pa rin mangyayari sa kanya. Ang katawan natin naka-slant dahil nga kailangan natin ng aerodynamics. Pagka titingala mo siya, ganun pa rin. Hindi mo pa rin siya titingala para kumuha ng magandang shot. Kaya nilagyan ko siya rito. Ito ang tatama ngayon sa ating katawan. Medyo tatayo siya ng konti. Kaya titingala siya ng konti. Ayan. Ganyan ang mangyayari sa kanya. Kaya sa susunod na ride natin, masusubukan natin to kung okay. Kasi kahit paano, hindi siya nagsway, hindi siya nagwiwiggle ng kamukha nung nakalagay siya rito. Ayan, medyo matigas siya. Kahit gumalaw-galaw ang ating katawan, okay lang siya. Ayan, masusubukan natin siya sa susunod nating ride. Ayan siya. Sana effective. Ayan, sa susunod na ride natin, subukan natin. Ayan, hanggang dito na lang.
napag-usapan lang kasi sayang naman kung di ko siya magagamit. Pwede naman siya nandito kaso yun nga lang nag-sway siya. Yung hindi maganda ang kuha. At least dito kung naka tornilyo siya rito, at least kahit paano naka-center na siya. Ayan, yan lang ang ating ano. Kasi nung isang base na ginamit ko to, nahulog yung aking cellphone. Ayan. Subukan natin. Ayan, napag-usapan lang. Para do sa ibang may ganito, pwede nyo subukan. Kung mapapaganda nyo o kaya pwede sa inyo yung ganyan. Ayan, goma lang to na pinagsapin-sapin ko. Ayan, pwedeng bawasan nyo ng konti para gumanda. Ayan, pero sa akin okay na yan. Hindi naman mahalata na kapag nakalagay sa katawan. Ayan, sige guys. Napag-usapan lang. Siyempre mura. May plus talaga. Pero kung magagawa ng paraan, bakit hindi? Ayan, kamukha niya. Pwede na siguro yan. Para sa akin, para sa mga may budget talaga, hindi pa pwede ito. May tao talaga na gusto magaganda, mahal. Pero sa atin, okay na yan. Kasi kung bibili tayo ng mahal, sayang naman yung pera, makakatipid. Para sa mga anak na lang yung extrang perang dapat na panggastos. Ayan. Sige guys, salamat ulit sa mga nanood. Napag-usapan lang. Sige, thank you ulit sa mga nanood. And guys, bali ito na yung second part ng ating review sa cheap na chest mount natin. Bali sa part na to, galing na tayo sa Gilmore. Nag-meet up na rin tayo sa Marikina. Yan. Bali, yung biyahe ko papuntang Gilmore, nung kumuha tayo ng power supply, okay siya. Madali lang. Mas gusto ko tong setup na to kasi pagka gusto mong tingnan yung screen ng ano mo, tilt mo lang siyang ganyan, down mo lang siya, tapos sikpitan mo ulit. Ang problema ko lang, kasi, bali nakasagad siyang ganyan. Yung damit ko, na-touch na pala yung screen, nag-focus na siya, hindi ko alam. Ayun ang problema lang. Tapos yung biyahe ko sa Marikina, tinanggal ko to, tapos upside down siya. In-upside down ko siya. Ang hirap naman, gusto mong tignan yung screen, tatanggalin mo pa yung cellphone. Hindi ka mukha rito. Kaya ibinalik ko siya sa dati. Siguro mag-add na lang ako ng two more pads. Ayan. Pero mas okay na sa akin to. Hindi ko na babaguhin tong setup na to. Two more pads na lang, okay na yan. Mga ganito kakapal na yan. Yan ang ating review dito. Kaya next ride, medyo sana maganda na. May mga footage akong magandang kuha kaso di pala naka-on kasi di ko alam na naka-off siya kasi naka-upside down siyang ganyan. Ayan lang. Ito na yung ating last part ng ating review rito. Sige, hanggang sa susunod ulit na video.